Kagan. Yung maagang nanonood, may umaabang na siguro niyan. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hello. Good evening po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, mga kamanggagawa po po sa ubasan ng Lord, mga pastors, mga Christian workers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, mag-share po ako ng konti dito sa Book of Hebrew. Ito pong maaaring sa susunod na mga linggo na natin talakayin yung ibang mga mysteries. Ngayon po, mag-share lang ako dito para sa mga kapatid na mga baguhan. Marami pong kapatid na baguhan na nakikinig. Itong faith, no? Itong kahalagaan ng faith na pwedeng talagang magpalipat ng mga bundok. Ibig sabihin, pwede kang magpalayas ng demonyo, pwede kang maglehan sa isang lumpo o may sakit na kayang pagalingin ng Lord. Ito ay napakahalaga po nito dito sa Hebrew dahil maraming Kristiyano ngayon kulang po ang pananampalataya. Halos lahat ng Kristiyano talagang, di ba, karamihan po nananalig sa konting sakit lang, punta sa doktor, punta sa parang imbis na manalig sa Panginoong Diyos, talagang nagiging mga manggagamot na mga doktor na sa mundong ito ang inaasahan nila. Pero meron pa rin po talagang milagro ang Panginoon. Ito ay depende sa ating faith. Meron akong ipapatotoo na mga tatlong patotoo na nangyari lang kanina. Kagabi tumawag, kanina po nangyari yung milagro. Kaya ang milagro po at ang milagro ng pananampalataya patuloy pong kumikilos. Hindi po nagbabago ang ating Panginoong Jesucristo, tulad ng sinabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 8, nung sabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi raw nagbabago ang Panginoong Jesucristo. Kung nagpagaling siya noon, nagpapagaling din siya ngayon. Forever, sabi ng Biblia, nagpapagaling siya. Okay. Dito tayo sa Hebrew chapter 11 para makita natin itong definition ng faith. Ito maganda rin po ito sa mga mangangarap, mga pastors, kasi pag kayo nagkukrusada o nangangarap sa labas, mahalaga yung faith. Di ba, pag nagkukrusade tayo, karamihan ng ating message yan talagang pananampalataya. Ang message natin isa lang po, faith talaga. Kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, yung mga mensahe niyan, by His stripes we are healed. Yun po ang mga message sa sa crusade. Yung mga karamihan dyan, no? Mga positive na aral, faith, healing, miracle, yun po ang mga message sa mga blessing. Okay. Babasahin ko po itong Hebrew para makita natin itong definition ng faith. Kahit pa paano po, meron tayong magsasaluhan po sa gabing ito. Okay. Chapter 11 of the book of Hebrew, beginning verse 1. Ganito po ang sinasabi. Sa King James Version po ito. Now faith is the substance of things hoped for. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Ebidensya raw ito ng mga bagay na hindi nakikita. Pero naniniwala tayo, nandiyan na. May substance na, kumbaga. Nandiyan na yung substance, no? For by it, the elders obtained a good report. Through faith, we understood that the worlds were framed by the word of God, so that things are things which are seen were not made of things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Okay? By which he obtained witness that he was righteous.
God testifying of his gifts, and by it, he, being dead, yet speaketh. By faith, Enoch was translated, that he should not see death. Si Enoch po ay na-translate, hindi siya namatay. Isang patriarka, no, sa pangpitong henerasyon mula kay Adan. Sabi rito, hindi siya namatay because God, sabi rito, took him, no? And was not found because God had translated him. Tinranslate siya ng Lord into spiritual body at nirapture siya ng Lord. But for before his translation, sabi rito, he had this testimony that he pleased God. Verse 6. Pakinggan niyo po ito, napakahalaga nito. Verse 6. But without faith, it is impossible to please God. Ngunit kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan mo ang Diyos. Hindi po natin mapapalugdan ng Lord kung wala tayong faith. For he that cometh to God must believe that He is God, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay, ang ganda. Siguro ang ganda dito kay Abraham at Sarah. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, and became heir of righteousness, which is by faith. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Sumunod siya. And he went out not knowing, sabi rito, whither he went. Okay. Verse 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles. Verse 8, by faith Abraham, hanggang dito na lang kay Abraham at Sarah. Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Through faith, also Sarah herself receive strength. Si Sarah nakatanggap po ng kalakasan, sabi ng Bible, no? To conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Hanggang dito na lang po kay Sarah. Mga kapatid, ito po ang purihin ng Panginoon. Ito ang salita ng Lord sa Hebreo tungkol sa pananampalataya. Alam niyo, napakahalaga po ng gift of faith. Ang pananampalataya, mga kapatid, ito ang magtataas po sa atin. Ito ang magpapala sa buhay natin. Alam niyo, nung una akong mangaral sa Ebanghelyo ng Lord, kulang ako ng doctrine talaga dahil nangaral ako siguro nasa 22 to 23, nagsimula na ako mangaral 22, 23, pastor na po ako. Umahawak na po ako ng gawain. 23 years old, mga kapatid. Grabe po. Yun po ay dahil binigyan ako ng Lord ng faith sa salita niya, naunawaan ko kagad yung mga miracles, yung mga healing, mga gifts of the Holy Spirit. Napakagandang mga kaloob, kaalaman. Doon ako na-encourage po na gamitin yung pananampalataya.
na-encourage ako sa Manila nung nangangaral ako ron. May sakit na nakaratay. Kapag yan po ay pinag-pray ko, kasi na-influensyahan po ako ng crusade ni Doug Muco na taga-Amerika. Nag-crusade sa lugar namin. Sabi ng Panginoon sa kanya, magkrusada ka sa lugar na yon. Sabi niya, inutusan daw siya ng Lord. Nagtaka siya, sabi niya, napakaliit na lugar ito, ano lang po, hindi naman talagang sikat na lugar sa Quezon City. Bakit pinadala ako ng Lord dito? Kinumandya ako mag-crusade sa lugar nyo. Sabi ng talagang international evangelist. Iba't ibang bansa ang pinupuntahan niya, malalaking krusada. Ngayon hindi niya alam ang plano ng Lord. Ang plano ng Panginoon siguro, ma-impart sa akin yung ilang kaloob ng isang evangelist. Kaya nung naghihil na siya, nag-pray na siya, minister for the sick, nakita ko mga kapatid, yung mga nanonood, nakikinig lang yung bulag, nakakita. Pinakitaan ako ng Diyos ng grabing milagro. Dito ako nagtaka. Talagang, sabi ko, grabe ito. Talagang, unong ko lang nakita yung totoong milagro. Totoo palang miracle, sabi ko. Isang bulag na Chinese, pero marunong na magtagalog, nakikinig po dun sa tabi ng tindahan nila. At habang nakikinig sa evangelist, talagang nagkaroon siya ng faith. Talagang naniniwala siya sa Word of God, sa milagro ng Panginoong Jesucristo. Talagang pinipreach yung miracle ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, bigla siyang lumakad papunta sa altar. At nagpatotoo. Sabi niya, habang nakikinig ako sa gospel, sabi niya, bulag ako, sabi niya, bigla akong nakakita. Doon ako parang na-shock ako ron. Sabi ko, totoo pala yung milagro. Alam niyo mga kapatid, doon ako 3 gabi ang crusade, hindi na ako nag-absent. Gabi-gabi, tinutukan ko talaga yon. Nag-enjoy ako sa maraming pinagaling ng Panginoon. Nakita ko ang lumpo lumakad, nakita ko yung bulag nakakita, iba't ibang karamdaman nagsigaling. Nakita ko ang mga gift ng Holy Spirit sa taong yon na ginamit ng Diyos. Ngayon, 3 gabi, parang nalulungkot ako dahil last night na, natapos na ang healing, lumapit ako, nagpa-lay hands ako doon sa evangelist. Hindi niya ako ni-lay hands dahil sabi ko, ako'y nangangaral din. Nagsisimula ako mangaral, sabi ko, ng gospel. Sabi ko, ang gusto kong humingi ng prayer para, yun nga, magamit ako ng Lord, madagdagan yung aking mga kaloob sa Panginoon. Alam niya na nabasa kagad niya sa akin yung kahilingan ko. Nung makita niya ako, tinitigan niya ako, sabi niya, taas mo yung 2 kamay mo. Taas mo yung 2 kamay mo, sabi ng Amerikanong ito. Hindi niya pinatong yung kamay niya sa akin. Nagtaka ako Sabi ko, bakit kaya hindi ako nilehans? Ang ginawa niya, tumingi sa langit, tinaas yung kamay. Sabi niya, Ama, sabi niya, nag-pray siya. Ayun, pinag-pray niya ako, natanggapin ko yung kahilingan ko, i-anoint ako ng Lord, para magamit ng Lord. Alam niyo itong nakita ko, nakapikit ako, nakataas yung 2 kamay ko, nakapikit ako, nakita ko ang isang apoy. Apoy yung nakita ko. Parang bola siya na malaking apoy Galing sa langit, tumama sa akin. Nakapikit ako, bumagsak sa akin yung apoy. Pagtama nung apoy sa akin, nablangko yung isip ko, nawalan ako ng malay. First time ko pong naranasan yan. Sabi ko, ano itong naranasan kong ito? Bakit? Hindi ko maintindihan, anong klaseng apoy yon? Pagtama sa akin, nawalan ako ng malay, bigla akong bumagsak doon sa simento. Wala akong naramdaman kahit anong nauntog yung ulo ko, yung katawan ko, wala akong naramdaman. Para akong naging bulak na basta't nawalan ako ng malay. Nung biglang nagkamalay ako, tumingala ako, nakita ko yung mga tao nakatingin lahat sa akin. Sabi ko, ang ginawa ko, tumayo akong bigla dahil nahihiya ako.
tumakbo ko sa likod ng pinaka-stage. Kahoy yung ginawa nilang platform doon eh. Kahoy, tabla. Tumakbo ko sa likod. At pagdating doon, umupo ako. Sabi ko, ano yung nakita ko? Sabi ko, nakakita ako ng apoy. Ano yung nakita kong yun? Wala akong kaalaman sa ganyan eh. Medyo baguhan pa ako nangangaral noon. Ang pangangaral ko noon, sa labas lang. Kung saan-saan lang. Sishare ko tungkol kay Jesus, salvation. Nagbibigay ako ng mga leaflets sa mga tao. Nag-enjoy ako sa paglilingkod sa Lord. Sa ganung paraan. Hanggang nung makita ko yung apoy na yon, nagtaka ako. Sabi ko, ano yung apoy na yon? Tumama sa ulo ko yung apoy. Pagsabog sa ulo ko gano'n, nawalan ako ng malay, bumagsak ako. Hindi ko pa lubos maintindihan. Hanggang isang araw, mga kapatid, nangangaral ako sa isang bahay. May nakaratay na may sakit, ilang araw nang may lagnat. Lagnat na nakaratay talaga. Trangkaso na napakasakit. Habang nag-share ako ng gospel, parang may bulong ang Holy Spirit sa akin na ipanalangin mo siya. Panalangin mo siya, ilay hands mo siya. Pinag-pray ko po yung may sakit sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sabi ko, demonyong lagnat, sakit, karamdaman, lumayas ka ngayon dito sa babaeng ito. Pagkatapos yung ipag-pray, kinast out ko yung devil. Nirebuke ko yung espiritu ng sakit at lagnat. Alam niyo po yung may lagnat, 3 araw nang nakaratay, tumayo pong bigla. Parang nagdahilan lang. Inasikaso na yung mga bisita, nag-serve na. Nawala yung lagnat. Instantly. Talagang grabe. Milagro talaga ng Lord yung nangyari. Nabigla ako, sabi ko, gumaling. Doon ko na, sabi ko, mukhang binigyan ako ng Lord ng gift yung apoy na yon. Bandang ulit, doon ko lang naalaman yung sinabi ng Lord na baptism of fire. Meron talagang baptism of fire. Holy Ghost and fire. Yung power ng Holy Ghost. Alam nyo, nung malaman ko yan, sunod-sunod na. Hanggang sa, yun, nangusap na ang Lord sa akin sa Manila. Isang araw, kinumanda ko ng Lord, binigyan ako ng vision, na stress ng hapon. Pinakita niya sa akin yung hell, yung impyerno. Nakita ko na po, yung mga taong naglalakad papuntang impyerno, isang malaking kuweba, madilim. Napakadilim. Nagtaka ko, sabi ko, madilim ito, kuweba siya. Maaninag ko lang yung mga tao habang pag lumalabas yung apoy doon sa malaking bangin. Doon sa dulo nun, bangin na malaki, doon papunta yung mga tao. Nakahile-hilera sila. Kahit 10 hilera meron po. Bawat paa nila may tanikala, nakakapit sa isa't isa. Lumalakad papunta doon sa hukay. Vision talaga ito, mga kapatid. Nung makita ko yon, yung sinabi ng Lord sa akin, ipangaral mo ang aking ebanghelyo. Kinumanda ko ng Lord na iligtas sila sa pamamagitan ng gospel. Yung pangangaral natin ng ebanghelyo, yun ang magliligtas sa kanila sa lahat ng patungo sa impyerno. Nakita ko ron, halos kamag-anak ko yung iba. Sabi ko, mga tiyuhin ko ito, mga tiyahin ko ito. Papuntang impyerno, ibig sabihin, wala sila sa tamang daan sa kanilang relihiyon. Ayun, doon na po ako binigyan ng Lord ng vision ng Lord na pumunta ka ng Pampanga, sabi ng Lord. 2 beses pong nangusap ang Lord sa akin. Nangusap ang Lord sa akin noon, nangusap din siya sa prophecy nung ako'y nakipag-fellowship. Kinuman din ako ng Lord, ipangaral mo ang aking ebanghelyo, sabi ng Lord. Hindi lang po minsan, nangusap ang Lord, gumamit ng ibang bibig, ng ibang propeta. Kaya sabi ko, may calling ako sa Lord. Yun ang nakita ko, napatunayan ko. Hanggang sa yun, pagdating ko dito, parang gusto kong, parang hinahanap ko yung mag-crusada, mag-mini crusade sa mga barabarangay. Mga kapatid, nagsimula ako doon. Kasi binigyan ako ng Lord ng malakas na loob. Nagko-crusade po ako, nag-iisa. Ngayon lang kayo makakitang nag-crusada, nag-iisa. Dahil wala akong gamit, nag-house to house ako sa buong barangay. Nakabisikleta lang po ako, house to house. Ini-invite ko lahat ng tao na dumalo sa krusada, mini crusade sa isang paaralan, isang
elementary school. Doon kami sa harap ng flagpole. Ayun po, naku, daming tao. Napadala ko yung tao sa pamamagitan ng house-to-house invitation. Ayun, nag-crusade po ako ron. Talagang diretso po sa Word of God. Healing, miracle. Naku, yung mga taong may sakit lumalapit talaga dahil kasama sa message yung healing. Nag-pray ako sa mga may sakit, nagsigaling, naghimala ang Lord. Kinumpirma na ako ng Lord sa mga milagro. Alam niyo kung bakit gagawa ko yun? Kasi yung gift of faith. Kapag binigyan ka ng Lord ng pananampalataya, kaloob na faith, mga kapatid, hindi ka matatakot kahit anong sakit ang dumating sa iyo. Kahit dumating yung naka-wheelchair, lumpo, naka-scratches, hindi ka matatakot pala. Basta nandun yung faith, sa oras na yon, gagana yung pananampalataya. Hindi ka mag-aalinlangan. At nakita ko, kaloob lang talaga yon. Kaloob lang talaga ng Lord. Dahil sa kaalaman, dahil unang talagang pinag-aralan ko sa Bible, yung pagpapagaling ni Jesus. Kung paano siya nagpagaling ng mga lumpo, ng mga may ketong. Kaya yung mga ginawa ni Jesus na yun, nakita ko rin ginawa niya ngayon dito. Mga ketong, nagsigaling, 4 na po ang ketongin na gumaling. 4 na ketongin. Sa Sapang Bato, Angeles City, merong sementeryo dyan, itinapon doon yung may isang batang may ketong. Doon ginawa ng bahay ng mga magulang dahil sa barangay bawal. Talagang may ketong po. Doon siya sinusuplayan ng barangay. At ang nanay niya kasama niya na nag-aasikaso. Isang araw pumasyal ako doon. Nakita ko yung may grotong hapon doon eh. Ang kaganda ng ginawa ng hapon doon. Nakita ko may bahay pala sa sementeryo. Sabi ko, lumapit ako. Naku, nung makita ko yung bata, dalagita, babae. Puno ng ketong. Mula ulo hanggang kamay. Maaawa ka. Yung kamay talaga makita mo yung mga ketong sa mukha. Kinausap po yung mother niya. Matagal na po ba yung sakit ng anak niyo? Na ketong? Matagal na po, sabi niya. Kaya dito siya dinala ng barangay. Bawal kami ron. Dinala doon sa liblib na lugar, sa likod ng sementeryo. Ginawa siyang bahay doon ng barangay. Ngayon sabi ko, nasubukan niyo na po ba ang Panginoong Hesus? Pinag-pray na po ba yan? Meron na raw nag-pray, pero hindi gumaling. Gusto niyo po bang ipag-pray natin? Sabi ko, ako po, ginagamit po ako ng Lord sa healing. Nagko-crusade po ako. Sabi ko, marami na akong nasaksyang imala ng Lord. Lumpo, naka-wheelchair, pinalakad, pinatayo, pinalakad. Bulag, nakakita. Iba-ibang sakit, nakita ko gumaling. Naniniwala po ako, sabi niya, sumasampalataya. Kung gusto niyo nag-pray po namin. Nilapitan ko yung bata. Nilehans ko po, sabi ko, pinatanggap ko sa Panginoon yung magulang. Nalahin kami. Nilehans ko yung dalagita sa pangalan ng Panginoon. Sabi ko, sister, tinugon ng Lord yung prayer natin. Naramdaman ko ang power ng Lord eh. Pinagaling ng Panginoon ang anak mo. Pero pakiusap sa'yo, huwag mong sasabihin sa mga rito na yung mga nagba-Bible study sa inyo na pinag-pray ko siya. Kayo lang nakakaalam ako, sabi niya. Sumunod na, siguro meron humigit ko mula 1 buwan, bumalik ako. Binalikan ko po yung bahay. Pumasyal uli ako ron. Hindi ko makita yung bata. Sabi ko sa mama niya, sinalubong ako ng mama niya. Nasaan po yung anak niyong may ketong? Sabi ko. Yung pong tumatakbo kanina, sabi niya, yun po, muntik na akong mabangga ng babae, dalagita, tumatakbo po. Normal, wala ng ketong, malinis ang kamay, malinis ang mukha, wala na pong ketong. Himala ng Lord. Sabi ko, ganun kabilis. Milagro talaga. Sabi ko, yun po ba ang dating may ketong? Yun po ang anak may ketong. Pinagaling na po siya ng Panginoon, sabi niya. Naku, tuwan-tuwa ako. Yung faith ko lalong tumaas, kumbaga lalo akong talagang parang na-encourage ako na lalo pang mag-pray sa mga may sakit. Siguro ang Lord, tinuturuan ako ng Lord para lalo akong mahasa. Hanggang sa yun po, nagsimula na ako mag-crusade. Hanggang isang araw, nangusap na ang Panginoon sa akin. Sabi ng Lord sa akin, krusadahan mo ang Angeles City. City na po. Sabi ng Lord sa akin, magkrusada ka sa Angeles City. Yun po, nagsimula na noon. Krusadahan mo ang Nueva Ecija, krusadahan mo ang Tarlac.
nagkaroon ng mga kapilya ron, nagkaroon ng mga gawain. Maraming naligtas dahil sa milagro, dahil sa crusade, dahil sa mga himalang ginawa ng Panginoon, nasaksihan nilang lahat. Ngayon po, yun nga, hanggang sa naging crusade na, lagi na kami nagko-crusade, kaya napakaganda, mga kapatid. Kaya ngayon mga pastor sa San Fernando, ini-encourage ko na silang magkrusada. Sineminar ko pa sila kung paano ang gagawin nila pag nagko-crusade, kung paano yung preparation, yung pagpo-promote ng campaign, ng crusade. Senior ko talaga sa kanila yung mga sikreto. Hindi ko tinago sa kanila. Pero nakita ko, kaloob talaga. Kahit anong gawin ng isang pastor, kung wala siyang kaloob na maging evangelist, meron talagang nakatalaga na gamitin ng Diyos bilang evangelist, merong nakatalaga gamitin ng Lord para maging pastor, sa kapilya lang, tagaturo, tagapakain, iba-ibang calling, sabi nga ng Lord. Kaya, yun ang napatunayan ko sa ministry. Kaya ngayon po yun, dumami yung kapatiran na naging busy kami sa araw-araw, may gawain. Salamat sa Lord, may mga lingkod ng Lord na katuwang ko sa mga gawain na ginagamit din po ng Lord. Kaya, ito sabi rito, faith is the substance. Ito ang definition ng faith. Ang pananampalataya, sabi niya, is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Kung titingnan mo, talagang kung wala kang Holy Spirit, hindi natin kayang gawin yon. Naniniwala ka sa bagay na hindi mo pa nakita, pero naniniwala kang nandyan na, tinugunan ng Lord, binigay na ng Lord. Substance na sa harap mo. Yun ang ibig sabihin ng faith. Ibig sabihin, paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakita. Halimbawa, lumapit ang isang lumpo, naka-wheelchair, nangangaral ka. Minsan po kung wala kang faith, matatakot ka eh. Anong gagawin ko rito? Sasabihin mo, anong gagawin ko rito? Maring pag-pray mo na lang, no po? Pero pag may faith ka, mararamdaman mo yung faith, yung kaloob, nakikilos sa'yo, may mararamdaman ka. Alam na alam mo na ang Lord kung magpapagaling, uudyukan ka ng Holy Spirit. Talagang imumove ka ng Lord para ilayan siya. Maraming beses ko yung napatunayan. Napatunayan ko yan dito sa papuntang Tarlac, dito sa Barangay Patling. Nung ako po ay meron kaming binibiling gamit doon para sa church. Wala, nung baguhan pa lang ako, halos naglalakad lang ako noon, nakikisakay, namamasay. Baguhan pa ako 1984. Alam nyo, sumakay ako ng jeepney. Nakita ko yung bata, iyak ng iyak. Nagko-crusade ako noon Uyak ng iyak yung bata. Sigaw ng sigaw, hindi niya na raw matiis. Appendicitis, yung appendicitis niyang Sabi niya, anak, anong gagawin ko? Sabi ng nanay. Galing na tayo sa doktor, ngayon lang. Wala akong magagawa, sabi niya, uminto ka na. Umiiyak, hindi na matiis ng bata. Sumisigaw, masakit yung tiyan niya. Sabi na nga, ano po bang karamdaman niya? Yung appendicitis niya parang gustong pumutok. Sabi ko, naniniwala po ba kayo ng Panginoon nagpapagaling? Naniniwala ba kayo kay Jesus Christ? Opo, sabi niya, naniniwala ako sa Panginoon. Pag-pray po natin ngayon. Nasa jeep kami, nasa likod. Ang daming pasahero. Puno po yung sasakyan Mga kapatid, pinag-pray namin habang tumatakbo yung sasakyan. Pinag-pray ko yung bata sa Lord. Tapos sabay rebuke sa appendicitis. Pag demonyong appendicitis, ngayon din, inutusan kitang lumayas sa batang ito. Sabi ko, at huwag ka nang babalik kailan pa man. In Jesus' mighty name. Alam niyo mga kapatid, itong bata, nabigla yung bata, tumingala yung bata, sabi niya, ma, wala nang sakit. Wala na, ma, wala nang sakit. Parang nagdahilan yung bata. Tuwan-tuwa, lahat ng mga pasahero, nasyak, lahat nakatingin sa akin. Ang ginawa ko, bumaba na lang ako. Malayo pa yung destinasyon ko. Malayo pa yung pupuntahan. Bumaba na lang ako. Sabi ko, bumaba ako. Sabi ko, nagtataka sila, malayo na ako. Nakatingin pa rin yung mga tao. Alam niyo mga kapatid,
nakita ko ang himala ng Lord. Ang kaloob, mararamdaman mo sa katawan mo, pag meron kang gift, uudyukan ka ng kaloob ng Holy Spirit na ipag-pray mo. Bibigyan ka niya ng compassion. Maaawa ka doon sa taong may sakit. Ganun pala yung kaloob ng Lord. Kahit si Jesus, ang Panginoon, nung siya ay nangangaral sa Israel, sabi rito, nang makita ni Jesus ang mga taong may sakit, na para silang mga tupang walang pastol, parang nangaligaw na tupa, naawa siya at pinagaling niya lahat ng may sakit. Nagkaroon siya ng compassion, sabi ng Book of Matthew. Ganun ang mararamdaman po pag meron kang kaloob ng Lord. Minsan maluluha ka pa pag talagang ang Holy Spirit ang mag-uudyok sa iyo para ipanalangin. Sabi rito, yung mga pastor na iba po, ayaw lang nilang gamitin itong faith pero naniniwala ako lahat ng pastor pwedeng bigyan ng Lord ng gift of healing. Pwedeng bigyan ng Lord ng mga kaloob na faith. Kasi ang faith, yan ang magpapagaling Gift of healing yan Sabi ng Bible, yung faith na makakapag-move ng mountain, sabi niya, pwedeng magpalipat ng bundok. Anumang sakit kayang pagalingin. Yun ang ibig sabihin ng gift na pananampalataya. Sabi rito sa Hebron. Kaya sabi rito, kailangan lang natin talagang manalig sa salita. Paniwalaan natin bawat sinabi ni Jesus. Pakinggan nga po natin ang John chapter 14 para makita natin itong pangakong ito. Na hindi lang po sa ilan, kundi kayang ibigay ng Lord sa lahat ng anak niya itong kaloob na ito na pananampalataya na pwedeng magpagaling. Tingnan natin ito. John chapter 14 verse 12. Itong sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, 14 verse 12. Okay, 12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do. Shall he do, because I go unto my Father. Sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Napakalinaw nitong sinabi ni Jesus. Pag sinabi ni Lord na verily, verily, I say unto you, dalawang verily, ibig sabihin napakatotoo niyan. Napakahalaga niyan na dapat nating unawain. Ibig sabihin ng Lord, listen very carefully. Yun ang ibig sabihin ng Lord sa verily, verily, I say unto you. Mahalaga ito. Sino mang sumasampalataya sa akin, magagawa din niya ang lahat ng ginawa ko. Magagawa niya yung ginawa niya. Nagpagaling siya ng bulag, nagpagaling siya ng lumpo, ng ketong, magagawa rin daw natin. Meron pa. And, sabi niya, and greater works, ang linaw and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ito ang hindi alam ng iba. Sabi ng Panginoong Hesus, and greater works than this shall he do. At higit pa sa mga ginawa kong milagro, sabi ng Lord, ginawa kong mga gawa, ay magagawa rin niya, sabi ng Panginoong Hesus, sapagat ako'y pupunta na sa Ama. Kaya yung miracle, Word of God po yan, salita ni Jesus ito, magagawa rin natin ang kanyang ginawa. Mga kapatid, ano yung ginawa niya? Healing, miracle, pagpapagaling ng may sakit. Utos niya yan Mark 16:16. Diba ang linaw? Ano sabi ni Jesus? Ipangaral yung ebanghelyo sa lahat ng tao. Diba? Sino mang sumampalataya, mabautihan, mariligtas. At lalakip ang mga tandang ito, tanda, sa mga tunay na mananampalataya. At ang mga tandang ito ay susunod sa lahat ng mananampalataya. Tandaan niyo po yung sinabi ni Jesus, meron daw tanda ang tunay na believer. Sa pangalan ko, ano sabi niya? Maganda babasahin ko po para makita natin ito na nasa Word of God. Ito, Mark 16.
Sabi ni Jesus, Marcos 16, mula dito sa 15. And Jesus said unto them, referring to the apostles, no? And the 120, Go you into all the world and preach the gospel to every creature. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang aking ebanghelyo sa lahat ng tao. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang sumampalataya, mabaptize, maliligtas, sabi ni Jesus. Ang hindi mananampalataya sa ebanghelyo, mapapahamak, sabi ng Lord, parurusahan. 17. And these signs, ang linaw, nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin siya. And these signs shall follow them that believe. At ang mga tandang ito ay susunod sa kanila na mananampalataya. May tanda ang mananampalataya. Ano sabi ni Jesus? In my name shall they cast out devils. Sa pangalan ko, sabi niya, in my name, in Jesus' name, magpapalaya sila ng mga demonyo o devils, evil spirits. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, at ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit, and they shall recover. They shall get well. They shall be healed. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Napakalinaw po ito sinabi ng Panginoon. May tanda. So then, after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven, and sat on the right hand of God, and He went forth, and they went forth, and preached everywhere. The Lord was working with them, and confirming the word with signs. Ano yung signs? Miracle, signs and wonders and miracles following. Amen. Ibig sabihin, kinumpirmahan daw ng Lord yung aral ng mga apostoles sa pamamagitan ng signs and wonders, miracle. Kaya ang miracle para sa atin po yan. Sinabi ni Jesus yan sa lahat ng lingkod niya. Ang kailangan lang natin, panampalatayan na natin ang sinabi ni Jesus. Yung pangako niya. Sabi ni Lord, Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, maniniwala tayo kay Jesus Christ, sabi niya, the works that I do, shall you do also. And greater works than this, sabi niya, shall you do also. Because I go unto my Father. Magagawa rin niyo ang lahat ng ginawa ko. At higit pa sa ginawa ko, magagawa rin niyo. Sabi niya. Kaya nga ngayon talagang nakikita natin ang milagro, hindi pa po kumukupas ang milagro. Kaya mga kapatid, lahat ng pastor pwedeng makatanggap po ng gift ng Lord. Basta paniwala mo ang gamitin natin, paniwalaan lang natin, tapos po subukin nyo, gamitin nyo. Pag kayo nag-lay hands, gamitin nyo, sabihin nyo, bago nyo palayasin ng demonyo, bigyan ko kayo ng kaunting kaalaman dito, wisdom na po. Huwag nyo palalayasin sa sarili nyo lang. Tandaan nyo yung sinabi ng Panginoong Hesus. In my name, sabi niya, you shall cast out the demons, devils. Pag kayo nag-rebuke ng isang, albawa, inalihan ng masamang spirito, marami na po kaming nagkasong ganyan. Dito sa Mexico, isang dalagita, ito mga third year high school, nasaniban po, pinasukan ng devil sa kakapasok sa bundok, nawala sa sarili, masyadong violente. Yung mga spiritong pumasok, marami, violente po, talagang naninipa. Lahat ng makita niya, sinasaktan niya, sinisipa niya. Yung mata niya, makita mo umiikot, yung mata niya. Ibig sabihin, may evil spirit. Alam niyo mga kapatid, yung demonya, yung demon possessed na ito, hindi na pagaling ng mental hospital. Hindi na pagaling ng maraming albularyo,
faith healers. Isang araw, lumapit yung magulang niya dahil nagkukrusada kami doon sa lugar nila sa Mexico. Lumapit sa akin, sabi niya, maawa na po kayo sa anak ko. Sabi niya, inihingi ko siya ng prayer. Ngayon, sabi ko, dalin na lang po niyo sa crusade. 3 days na lang, may krusada kami sa Angeles City. Ini-invite kita, dalin mo yung anak mo. Para magamit din sa demonstration ng power ng Holy Spirit. Para mag-glorify natin ang Panginoong Yesus doon. Alam niyo mga kapatid, ginagamit kasi ng Lord yung miracle to glorify His name. No po? Kaya ngayon, sabi niya, ngayon na po, nagmamakaawa ako, ngayon yun na ipag-pray. Nangangako ako na dadalo ako sa crusade, sasama ko siya. Magpapatotoo na lang kami. Alam niyo, sabi ko sa mga kapatid, pumayag na po ako. O sige, sabi ko, nung magmakaawa siya, sino tayo? Para hindi natin mararamdaman mo yung awa. Pero sa oras na yun, parang hindi ko na-feel na pumunta. Kasi nga, medyo katatapos ng fasting, katatapos ng prayer, tapos alam nyo, medyo pagod, malapit ang crusade. Kaya sabi ko, sa krusada na lang para sabay-sabay na. Pero nagmakaawa po siya. Pumunta kami sa bahay niya. Alam nyo mga kapatid, hindi pa po umabot ang 5 minutes. Grabe ang power ng Holy Ghost. Mga kapatid. Yung demon possessed, isang lay hands lang po, in the mighty name of Jesus Christ. Yung demon possessed, tumalsik agad sa sopa. Walang malay. Mga kapatid. Sabi ko, pinagaling na siya ng Lord. Itayo niyo siya, isingin niyo siya, magaling na siya. Nang itayo yung bata, kumusta ka na, Ella? Maganda, mabuti na po ako. Normal na, nakakausap na siya. Dati hindi. Nakakausap na siya. Ngayon, nag-aaral na siya. Nakapag-aral na po. Tuwang-tuwa yung magulang. Talagang, tinupad naman yung pangako. Araw ng krusada, dumalo sila. Nakabihis na sila. Makita mo yung halos dalaga na. Nagpatotoo siya. Alam niya yung nangyayari. Minsan po, pabalik-balik ako sa mental hospital. Hindi po ako gumagaling. Sa mga faith healer, hindi po ako gumagaling. Pero nang ilapit po ako kay Jesus Christ sa Panginoon, ako po'y pinagaling niya ng lubusan. Ganun ang kabutihan ng Lord. Ganun ang gift ng Lord. Gamitin mo yon, lahat ng milagro, ibigay mo sa Lord yung glory. Kahit katiting, huwag tayong magmamataas. Kahit katiting, huwag lalabas yung dibdib natin para kala mo ikaw ang nagpagaling. Hindi po. Instrumento lang tayo. Sabihin nyo, ang Lord ang nagpagaling sa iyo. Ako, wala akong magagawa dyan. Kahit konting sugat lang, hindi ko kayang pagalingin. Si Jesus Christ ang nagpapagaling. Yun ang sekreto. Ibigay natin sa Kanya yung glory. Lalo na yung mga pastors. Tandaan niyo po yung sekreto. Bigay natin sa Kanya yung glory. Yun ang layunin ng Panginoon. Kaya gumagawa siya ng milagro para mag-glorify natin yung pangalan niya. May pakilala natin sa mga tao na si Jesus Christ buhay. Na totoo ang salvation. Dahil yung miracle na pangako niya, nakita natin. Ganun katotoo ang eternal life. Nakita nila ang lumpo lumakad, yun ang tanda ng salita ni Jesus natutupad. In my name, you can cast out demons, sabi niya. You shall lay hands on the sick, and they shall recover. Kaya mga kapatid, yun ang layunin ng Lord sa mga kaloob. Marami kasing Kristiyanong humihingi ng gift sa Lord para lang maipakita na sila ay spirited o may kaloob, no? May power. Walang kwenta po yun. Walang katuturan. Kasi bawat kaloob na hiningi natin sa Lord, tandaan natin, meron tayong obligasyon na i-glorify siya. Kung wala sa puso mo yung pagmamahal kay Jesus Christ, mga kapatid, malayo, hindi ibibigay ng Lord yan. Ang tatanungin ka ng Lord, bakit kailangan mo? Humingi ka ng gift of miracle, no? Gift of faith that can move mountain, no? Tatanungin ka ng Lord, bakit humingi ka ng kapangyarihan na magpagaling? Anong isasagot natin? Bakit hinihingi mo ang kaloob na ito? Alalahan natin si Solomon.
bakit gusto mo ng wisdom, Solomon? Sabi niya, hindi ba mga kapatid? Alam mo sabi ni Solomon, Lord, kasi po napakabata ko, napakadakila ng bayan mo, gusto kong pangunahan ang bayan mo sa katuwiran, sa justisya, sa mabuting governance. Sabi niya, para, yun nga, maipatupad ko ang katuwiran. Natuwa ang Lord. Sabi ng Panginoon kay Solomon, dahil si Lord ang nagtanong sa kanya, anong gusto mong ibigay ko sa iyo, Solomon? Ang iningi ni Solomon, wisdom, para magamit sa paglilingkod niya sa bayan ng Diyos. Alam niyo po, natuwa ang Lord. Sabi niya, Solomon, ako'y nalulugod. Natutuwa ako sa iyong kahilingan. Hindi mo hiningi ang maraming ginto. Hindi mo hiningi ang mahabang buhay. Hindi mo hiningi ang kamatayan ng mga kaaway mo. Ang hiningi mo, hindi kayamanan, kundi karunungan. Karunungan. Para magamit mo sa mabuting pamamahala sa aking bayan. Sabi ng Lord, ako'y nalulugod, Solomon. Kaya yung kahilingan mo, binigay ko na. Tinugon ko na. Sabi ng Lord, tanggapin mo ang karunungan na walang hihigit sa iyo. Sabi niya, sino bang tao sa lupa? Grabe po, no? At hindi lang yan, Solomon. Dadagdagan ko pa. Hindi lang karunungan ang ibibigay ko. Dadagdagan ko pa ng kayamanan. Walang taong magiging ihigit sa kayamanan mo. Kaya yung gold ni Solomon, bodegang ginto. Dadagdagan kita ng karangalan. Talagang blessing ang binigyan ng Lord. Dinagdagan pa ng dahil nalugod ang Lord. Ganon din po ngayon sa panahon natin. Kapag kayo humingi ng gift, hiningi ko sa Lord, nung ako'y humingi sa Lord, nagpipray ako, may revelation ng Lord sa akin. Alam mo, ang hiningi ko sa Lord, panaginip ito panaginip. Sabi ko raw sa Lord, bigyan mo ako ng humble spirit, kapakumbabaan, sabi ko. Yung bang, hindi ko nanakawin yung glory mo. Lahat ng glory, ibibigay ko sa iyo. Kasi, nandun na yung gift of healing Parang naano ko na nakita ko na, nagagamit ko na sa ministry. Ngayon, minsan gusto kang singitan ng pride. Ayun, parang binigyan ako ng Lord ng sa panaginip. Sabi ko sa Lord, humble spirit. Humbleness, Lord, humbleness. Yun ang paulit-ulit ko sinasabi. Humbleness, humbleness. Yun na, sa pinaunawa ng Lord sa akin. Ang humbleness pala, yan ang magtataas sa atin, ang kapatid. Kaya, kailangan kung humingi ka ng kaloob, maganda yung layunin, Lord. Kaya humingi ako ng kaloob, gusto kong ma-glorify ang pangalan mo. Gusto kong maipakita sa mga taong pinapangaralan ko na buhay ka, ang milagro hindi pa lumipas, at hanggang ngayon buhay ka. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi ka nagbabago, nagpapagaling ka pa rin, naghihimala. Kaya Lord, gusto ko ng kaloob na kapangyarihan ito, yung gift of faith, miracle, working power ng Lord, no? Para mag-glorify ko ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong mga kaloob, ng iyong mga gagawing milagro. Ito pa ang bawo ko sa Lord. Bawat milagrong gagawin mo, Lord, sa kamay ko, sabi ko sa Lord, ibibigay ko sa iyo yung glory. Hindi ko nanakawin ang iyong glory dahil wala akong karapatan. Sino mang tao, Lord, walang karapat-dapat sa glory. Ikaw lamang ang karapat-dapat. Dahil ikaw lamang ang Diyos na walang kahinaan. Lahat kami mahina, lahat kami may kahinaan, lahat kami nagkakasala. Ikaw lamang ang perfect. Kaya nakita ko, Lord, ikaw lamang ang karapat-dapat sa kaluwalhatian. Itanim mo sa puso namin yan, Lord, upang hindi kami makalimot. Yun po ang magandang prayer sa Lord. Kaya yun, makikita mo, alam mo sa crusade, pag may gumaling, halos sasambahin ka ng tao, yayakapin ka, kailangan maingat ka. Brother, pasalamatan mo ang Panginoong Jesucristo. Kasi magpapasalamat sa iyo, yayakapin ka niya. Nakalakad ang lumpo, akala niya ikaw ang nagpalakad. Huwag niyo pong gagawin yan. Hindi po ako ang nagpagaling sa inyo. Si Jesus Christ, si Kristo lang po ang pasalamatan niyo. Ako po ay nautusan lang. Ganun lang po yan. Makikita niyo ang Lord, patuloy nakikilos ang Lord sa inyo, mga pastors, mga evangelists, lalong dadagdagan ng Lord yung kaloob.
Basta't ang layunin mo, iisa lang po, i-glorify ang Diyos. Wala na pong iba. Yun ang sikreto. Kaya mga kapatid, siguro hindi natin pakahabaan po ito. Kaya ituloy ko na lang siguro next meeting. Kahit konting message lang po, nakapag-share tayo. Kaya yung mga kapatid na baguhan, tandaan nyo po, sa pananampalataya, walang imposible. Manampalataya kayo sa Diyos, sa salita ng Panginoon, makikita nyo, lahat ng sakit gagaling. Tandaan nyo yung sinabi ng Panginoon sa Isaiah, by His stripes, we are healed. Dahil daw sa kanyang mga sugat at latay na tinanggap sa krus, lahat tayo, pinagaling niya na. Pinagaling na tayo ng Lord nung pang napako siya sa krus. Kaya yung healing para sa atin talaga yan ng mga anak niya, mga believers. Kailangan lang mag-pray ka, i-claim mo yung healing na yon. Bawa nilagnat ka, normal lang yan. Hingin mo po yung healing. Huwag tayong matakot. Kasi maraming Kristiyano ngayon, konting lagnat lang, konting takbo sa doktor, takbo sa hospital, takbo. Huwag ganon, hindi natin malululhati ang Lord. Gamitin natin yung faith, mga kapatid, para naman mag-glorify natin ang Lord. Makita mo, wala kang ininom na gamot, bigla kang gumaling. Pakikita ng Lord yung kanyang himala, yung kagalingan. Ganun po ang sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, yun lang po ang sinasabi ng Biblia. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala ka raw pananampalataya sa Panginoon, imposibleng mapalugdan mo ang Diyos. Hindi masaya ang Panginoon. Kaya kailangan, halimbawa, may hinihingi ka sa Lord. Ano mang bagay yan? Financial, material, bahay, sasakyan, o ano mang hinihingi mo. Sabi ng Bible, manampalataya raw tayo na siya'y Diyos at kaya niyang ibigay ang hinihingi natin. Ano sabi niya Panginoong Jesucristo? Matthew 21:22, whatsoever you shall ask in prayer, sabi niya, believing that you receive them and you shall have them. You shall receive them. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Ano man ang inyong hingin sa Panginoon, sa panalangin, sa pangalan ni Jesus, paniwalaan nyo na ito'y binigay niya na at ito'y tatanggapin nyo. Ganun po ang faith. Wala pa, pero sasabihin mo, Lord, salamat po, Lord. Ang hiningi ko sa iyong sasakyan, binigay mo na sa akin. Thank you, Lord. Tinugon mo na ang aking panalangin. Yun ang faith. Hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na na binigay na ng Lord sa iyo. Faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Para bang, hindi mo pa nakikita, pero alam mong nandyan na. Yun ang ibig sabihin ng faith. Kaya pag nanalangin ka, pasalamatan mo na, Lord, salamat po. Tinugon mo na ang prayer ko, pinagaling mo na ang aking kapatid, pinagaling mo na ang aking mother, ang aking father, ang aking mahal sa buhay. Yun ang ibig sabihin ng faith. Pasalamatan mo na siya. Dahil tinugon ka na niya. Maniwala ka na tinugon na ng Lord yung prayer mo. Ganun po ang faith. Kaya nga, bago mo makita, kailangan paniwalaan mo muna. Kasi ang kabaligtaran ng faith, si Tomas Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala na nabuhay si Kristo. Hanggat hindi ko naipasok ang daliri ko sa palad niyang pinagpakuan, hindi ako naniniwalang nabuhay siya. Hanggat hindi ko naipasok yung kamay ko sa tagiliran niyang sinibat, hindi ako naniniwalang nabuhay siya. Ang aking prinsipyo, to see is to believe. Sabi ni Tomas, yun ang kalaban ng faith. Kalaban ng faith yun, to see is to believe. Ang faith, believe first, maniwala ka muna, at saka mo makikita. Ganun ang faith, kabaligtaran And you will see. Napakalinaw po ng prinsipyo ng faith. Sabi ni Jesus, paniwalaan mo na ito'y yung tinanggap na at ito'y tatanggapin mo. Sabi ng Lord. Una, maniwala ka muna na ito'y binigay na ng Lord. Kaya nga pasalamatan mo na siya. Lord, thank you Lord. Ito pong hinihingi ko sa iyo na aking financial na hinihingi, pambayad ng anuman, binigay mo na po sa akin. Nagtaos po akong nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Doon natutuwa ang Lord. Nakita niya na may faith ka. Okay? Yun lang po siguro, konting ano lang po sa faith ito. Isang araw maaaring ituloy natin sa ibang araw po, no? Okay, Brad, pwede na tayo mag-pray siguro? Salamat po sa inyong oras, mga kapatid. Nawa po, patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa. Malaki po ang magiging blessing sa inyo. Lalago ang inyong spiritual life, lalakas ang kapangyarihan nyo, ang faith ninyo. Yan po ang sikreto. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing. Kapag ang isang tao po may kaloob sa Lord, mga kapatid, hindi ko po i-share ito kung hindi totoong ginagawa ng Lord. Nakakatakot, no? Mga kapatid, kapag ang isang tao may gift sa Panginoon at nangaral at pinaniwalaan mo, may impart sa iyo yung gift. Maniwala po kayo. Yung kaloob na yun na faith, ililipat, ibibigay din ng Lord sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, magpunuan kayo. Kapag wala kang gift, wag nating hahatulan. Kundi pakinggan natin at paniwalaan natin. Sa gayon, matatanggap mo rin yon. Ganun po ang faith. Ini-impart lang ng Lord sa mga anak niya. Kasi, iisang katawan tayo ni Kristo. Hindi lahat pare-pareho ang kaloob. Kaya nga sabi ng Lord, magpunuan kayo. Yung kulang, punuan natin. Yung nasa atin, i-share natin sa Kanya. Para lahat magkapantay-pantay ang lahat ng anak ng Diyos. Yun po ang kalooban ng Lord. Okay? Lord, salamat po muli sa konting oras na binigay mo po sa amin na i-share na po ang mga salita mo. Kahit papano, Lord, na i-share namin ang sikreto at principle po ng pananampalataya. Lord God, salamat po at Lord, patuloy mong pinalalago ang iyong mga anak. Itanim mo sa puso nila at isipan, espiritu at kaluluwang mga salitang ito upang magsilbing kapangyarihan nila. Lord, ang aking mga kapatid, lahat ng tatang tupa mo na nakinig, i-bless niyo po silang lahat. Upang ito'y magamit din nila, Lord, sa pagluwalhati at pagtataas sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming layunin. Lahat ng kaloob mo, Lord, gagamitin namin to glorify your holy and mighty name, Lord Jesus. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nakinig. Pagpalain mo lahat ng kapatid namin sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, Manila, iba't ibang parte ng Pilipinas, ganun din sa buong daigdig. Lahat ng kapatid namin ngayon, Lord, pagpalain mo po silang lahat, ingatan mo silang lahat, pati na po ang mga kapatid namin na nasa bagong dating po sa France, tulungan mo po sila sa Asia, Lord, doon, at kahabagan at pagpalain. Ingatan mo ang mga kapatid doon, sila Shaika, ang mga kapatid niya. Dinadalaan ko, Lord, na ingatan mo sila at Lord God, at kahabagan at Lord, big ipagkalubo ang minimiti ng kanilang mga puso. Ganon din sa lahat ng kapatid namin na nasa iba't ibang parte ng Singapore, sa Italy, sa Amerika, iba't ibang parte ng Middle East, Japan, at iba pa, Lord, China. Pagpalain mo po at ingatan lahat ang aming mga kapatiran at dinadalain ko po na ibalik mo sila sa bansang ito ng ligtas, payapa, at may dakilang tagumpay sa kanilang mga minimithi, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Pagpalain mo rin mga kapatid namin sila Sister Irish, na Lord, hindi namin nabanggit, pagpalain mo rin sila, ingatan mo ang kanyang mga anak, ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganun din po ang hindi namin nabanggit sa Amerika, sila Sister Marilyn, sila Sister Del, sila Sister Berna. Lord, Panginoong, kahabagan mo sila, tulungan sila at ingatan at pagpalain mo sila patuloy sa kanilang pangingibang bansa, Lord. Idinadalain ko na ikaw ang laging nasa puso nila. Ganon din dito sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Pagpalain mo Sister Feli at ang kanyang buong pamilya. Patuloy niyo pong ibuhos ang iyong biyaya sa kanilang lahat, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Ang pag-iingat mo, idinadalain ko. At Lord, idinadalain ko na ipagkaloob ang desire ng kanilang mga puso. Pagpalain mo patuloy, Lord Jesus, ang ministry ito, ang Facebook ministry, upang marami pong kaluluwa, Lord, ang makakilala sa iyo at ma-educate sa dapat nilang matutunan sa iyong mga salita. Upang ang lahat ay mag-mature at maging handang-handa sa nalalapit mong pagbabalik. Palain mo rin lahat ng iyong mga lingkod. Sila Brother Val, Brother Romy, lahat ng lingkod mo. Lord, patuloy mo po kaming kahabagan at pagpalaing lahat, Panginoon, sa material, sa financial, sa physical,
higit sa lahat, sa spiritual at pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord God. I God also bless you. pray you. God bless you. I also pray. Ay, pag-pray din kita, no? Okay, God bless you. God bless you. Bless my brother.